Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahon iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, pinagkalipupon na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki na nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya na napakaraming tao na nagsisiksikan. Ano pat, halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinurugo at lubhang nahihirapan. Marami namang gagamot ang tumingin sa kanya at naubos na kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit, hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalo pang lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang siya'y gumaling. Naramdaman naman ni Jesus ang kapangyarihan lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sinong humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po niyo nagsisiksikan na napakaraming tao. Kung tinatanong niyo kung sino humipo sa inyo. Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong loob. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. At samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilan dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak niyo, sabi nila. Bakit pa niyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang sinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay na tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulong mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya kanyang sinabi, ba't kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Tinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At pagdakay, bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na pinagbili ni Jesus sa huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo at mga pagbasa, narinig natin kung papaano ang Panginoon ay nagpagaling ng mga may sakit. Ang babaeng inaagasan ng dugo
At yung dalagitang anak ni Jairo na namatay at kanyang binuhay. At sa unang pagbasa, pinaliliwanag po sa atin, kaugnay nito, ang mga bagay na to na nagdudulot sa atin ng pangamba o pag-aalinlangan. Sakit, kasalanan, kamatayan. Lagi po natin makikita yan sa banal na kasulatan na ang lahat ng yan ay sanhi ng dyablo. At magandang balikan po yung unang pagbasa natin kasi parang sinamarize niya yung dapat na pagnilayan natin sa linggo na ito. Sabi po niya doon, ang kamatayan, hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay, hindi niya kinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy. At lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na makamamatay. Ang kamatayan ay di maghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pag binalikan po natin ang mga salita na yan ng karunungan, parang ang hirap intindihin, paano niya sinasagot? Sinasabi niya, hindi hinangad ng Diyos ang kamatayan. Sinasabi niya na walang kamandag ang nakamamatay. Ang kamatayan hindi maghahari sa daigdig. Paano hindi maghahari? Ang dami namamatay. Pero yun ang pinapahayag po sa atin na kahit nandun na yung kamatayan, kahit yung kamatayan na yan ay kagagawan ng dyablo, ang katarungan ng Diyos walang kamatayan. At pag inisip po natin, ano yung katarungan na yun ng Diyos? Ang katarungan, pag tinignan niyo po ibig sabihin on what is justice, it is giving to the person what is due to that person. Binibigay mo dun sa tao kung ano yung marapat na para sa kanya. At ano ang katarungan ng Diyos? Ang katarungan ng Diyos, hindi yung kaisipan natin na pinarusahan ka o hinusgahan ka. Ang katarungan ng Diyos na pinakita ng Panginoong Hesukristo, sa kabila ng yung babae na yun na inaagasan ng dugoy, iniisip na makasalanan. Kaya pilit na hinanap ng Panginoon. Sabi nga ng mga apostol, daming humihipo po sa inyo, nagkakagulo, nagsisiksikan. Pero ba't hinahanap ng Panginoon? Hindi dahil siya nagagalit siya. Hinahanap ng Panginoon dahil ano? Dahil gustong ipadama ng Panginoon, higit pa sa kagalingan na kinamit ng babae na yun na inaagasan ng dugo, anong gustong ipadama ng Panginoon na katarungan na hatid niya? Ang kaniyang pag-ibig. Iyon ang katarungan ng Panginoong Diyos. Kung kaya nga maski sa kamatayan, walang kamandag yung kamatayan. Bakit? Kasi walang kamandag yung sakit. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ang higit sa lahat. Yan ay pinapahayag po sa atin. Kaya nga doon sa ikalawang pagbasa, yun ang sinasabi ni St. Paul. Hindi lang magbahagi ng pag-ibig sa may sakit o may karamdaman, kundi nandun, magbahagi ng pag-ibig sa bawat isa, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. At pag tinignan natin, ano yung mga bagay na yan? Sinasabi sa atin mula unang pagbasa, ikalawang pagbasa sa Ebanghelyo, ang sinasabi sa atin, pananampalataya. Ang sinasabi sa atin, pag-ibig. Ang sinasabi sa atin ay kabutihan ng Diyos. Yan ang napakahalaga sa ating buhay. Nalala ko po nung 2010, may isang pelikula na pinalabas, pinagbidahan ni Julia Roberts, batay sa isang nobela na sinulat ni Elizabeth Gilbert. Ang title po ng pelikula ay Eat, Pray,
love. Hindi ko po napanood yung pelikula. Gusto ko lang yung title, saka maganda yung bida. Kaya binasa ko, ano ba yung synopsis? Bakit kaya ako pinamagatan to na eat, pray, and love? Sa storya, galing sa diborsyo tong sumulat nung nobela niya. At gaya ng nanggaling sa diborsyo, masakit yung pinagdaanan niya. Kaya nagtatanong siya, anong mangyayari sa kanyang buhay? At sinulat niya, pagkaraan nun, yun yung ginawa niya. Eat, pray, love. Sa tao, pag inisip po natin, sa una, eat. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang puro kain lang yan? Diba? Normal po sa buhay natin yun, di ba? Lalo na habang bata ka, lahat ng samyupsal kinainan, may pare-pareho namang karne yun. Naiba lang yung ilaw sa kayong lugar, pero yung usok, isa lang din. Tapos, pag may okasyon tayo, kain din, di ba? Bahagi ng celebration natin yan. Pero gaya nung sa paglalakbay niya, pumunta siya na Italy, libot siya, kain siya kung saan-saan lugar. Pero dadating yung panahon na pagkaraang makainan mo na lahat yan, pagkaraang nayolo mo na lahat yan, tatanungin mo sarili mo, ano ngayon? At saka ka ngayon magtatanong, ano ba talaga yung mahalaga? Well, sa storya, yun, punta siya ng India, punta siya ng Bali. Kaya, pray and love. Pero sa atin, ako po, mas tingin ko, yan yung dapat ding tingnan natin sa ating buhay. Yung eat, hindi lang kumain. Hindi ka kumakain para manginain. Kailangan mong kumain para mabuhay. Kailangan mong kumain para mabuhay. Hindi lang nangangahulugan na dahil lumalapit ka sa Diyos, kakalimutan mo na yung mundo. Nandyan yan. Pero wag tayong maluno doon. Kumain lang tayo ng sapat. Kumain lang tayo dapat nun tama. At hindi tayo dapat mabuhay lang para sa pagkain. Kaya nga sabi ng Panginoon, man does not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Kaya ang dalawang kasunod po nun, pray and love. Magkadugtong po yun. Matuto tayong magdasal. At pagka tayo nagdasal, hindi po maaaring, hindi tayo lumalim ng pagkilala sa Diyos. At ang pagkilala natin sa Panginoon, hindi po tumitigil yun na nandito lang tayo sa simbahan. Ang pagkilala sa Panginoon, gagawin tayo sigurado higit na mabuting tao. Lagi ko nga sinasabi po sa mga pamilya pag nagbe-bless ng bahay, pag may oras kayo para sa Diyos, sigurado may oras kayo para sa pamilya nyo. Kasi hindi maaaring lalapit tayo sa Panginoon at hindi tayo ilalapit sa isa't isa. Kaya nga po, maski sa pagkakasakit, yung pagkakasakit, tama na sasabihin, napakahirap. Dito, natunghayan natin si Jairo, talagang nagpatira pa siya sa harapan ng Panginoon. Sa kabila ng opisyal siya ng sinagoga. Sinong magulang hindi gagawin ng lahat para lang gumaling ang isang anak? O yung babae nag-asa ng dugo na lahat na lang ginawa niya, naubos na yung kabuhayan niya para lang gumaling dahil gusto niyang mabuhay. Pero ano po ang mahalaga? Yung ba talagang gumaling? Yung dalagitang anak ni Jairo, mamamatay din po yun. Yung babaeng inaagasan ng dugo, mamamatay din po yun. Pero anong mahalaga na sinabi sa Ebanghelyo? Na yung babae ay gumaling at di na nagkasakit? At naging immortal? At yung dalagitang babae bumangon at pagkaraan lumaki na at hanggang ngayon buhay pa? Ano yan? Si Bernardo Carpio? Namatay din po lahat ng yun.
Pero ano pong magandang balita na sinasabi sa Ebanghelyo? Higit pa sa gumaling, higit pa sa pagtigil na inagasan ng dugo, yun ang dahilan kaya hinanap ng Panginoon yung babae. At ano po yun? Pinadama ng Panginoon ang pagmamahal. Kaya po yung pagdarasal natin, hindi lang paghiling sa Panginoon na, sana Lord, gumaling ako. Sana Lord, gumaling yung mahal sa buhay ko. Hindi lang paghiling na, sana Lord, lagi akong busog. Masunod ko yung mga gusto ko. Yung panalangin natin, mabuksan yung puso natin, yung pananampalataya natin, na mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Madalas kasi pag malakas, pag marunong, pag masaya, pag matagumpay, nakakalimutan natin ang Diyos. Naaalala lamang talaga natin ang Panginoon pag walang-wala na talaga tayong magawa at balingan. Pero gayon pa man, makatarungan ang Diyos. Hindi niya tayo tinitikis. Kasi siya'y pag-ibig. Kaya sa nananampalataya, laging handog ng Panginoon pag-ibig. Kaya yung pagdarasal po natin, palalimin yan. Yung pananampalataya, yung pag-asa, yung pag-ibig sa ating buhay. Kaya nga siguro sinabi po ni St. Paul yun eh. In the end, 3 things shall remain, sabi niya. Faith, hope, and love. Na sa pagdadasal, matunghayan natin, mahalaga yung pananampalataya natin. Yung pananampalataya natin na binubuksan yung isip natin sa kabutihan. Yung pananampalataya natin na ginagabay at nililiwanagan tayo sa ating buhay. Yung pag-asa na hindi lamang huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi sa buhay, paano tayo nagdadala ng pag-asa. At lalong higit, ang bunga ng panalangin na buhay, dapat lagi tayong inuudyukan at ginagabayan patungo sa pag-ibig. Kaya nga po, sa mga tao na may sakit, sa mga mag-anak na nandun yung merong karamdaman, malungkot pag merong karamdaman yung isang mahal sa buhay. Pero ang pag-ibig ng Diyos, yan ang magbubuklod sa atin at magbibigay lagi sa atin ng pag-asa at magpapalalim ng ating pananampalataya. Maski po ako pag tinatawag po kami sa pagpapahid ng mga langis sa mga may sakit, ang napakahalaga na lagi ko sinasabi sa mga may sakit po, pag tinanggap niyo po yung komunyon, sabihin niyo sa Panginoon, puntahan niya yung pinakamahinang bahagi ng inyong katawan. Manuot sa inyong puso. Maramdaman niyo yung pag-ibig ng Panginoon. Di naman lahat gumagaling, di rin lahat nabubuhay. Pero maraming mga tao na makikita nyo talaga yung biyaya ng Panginoon. Isa tatawagin po kami, Father, di na po kumakain. Wala na po siya ganang kumain. Mahina na po. Baka pwede po pahiran nyo na ng langis. Nagmamadali naman po at baka mamaya mamatay. Ako pa sisihin. Kaya ika namatay, dinalaw ni Father. Pero sa maraming pagkakataon po, nakakatuwa. Sabihin, Father, nung dumating yung anak niya, kumain, nag-request pa ng shake. Oh. Pagkaraan hanggang ngayon, buhay. Oh. Naka-attend pa ng debut. Oh. Ang biyaya po ng Diyos. Pero hindi natin kailangan hantayin na tumanda. Hindi natin kailangan hantayin na magkasakit. Dahil sabi nga po nila, sa loob ng 1 taon, ilang araw meron po sa 1 taon? 365. 2 araw lang po daw dun yung wala tayong magagawa. Yun po yung kahapon, kasi tapos na. At yun yung bukas, kasi di natin alam.
Mamayang gabi, lahat tayo matutulog at umaasa tayo bukas. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Buhay pa yan. Di ba? Hindi natin iniisip bukas, wala na. Kaya nga, hindi natin kailangan magkaroon ng sakit. Ang pinakamahalaga itong araw na ito, ito ang napakagandang araw na binigay sa atin ng Diyos para tayo mabuhay, kumain, para tayo magdasal, manalangin, para tayo magmahal, maging presensya ng Panginoon sa ating kapwa. At kung ginagawa po natin yan, walang may sakit na hindi lalakas. At lalong higit, walang tao na malakas na hindi gagaling, huhusay pa. Diba sa tuwing tinatanggap natin ang komunyon, sinasabi natin bago tayo mangumunyon, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling ako. Na araw naisip ko, wala naman akong sakit. Paano naman ako gagaling? Lalo na kung kabataan ka. Pero sa isang banda, pag inisip niyo po, hindi lang gumaling sa sakit, gumaling sa pagkatao, gumaling sa pag-ibig ng Panginoon. At yun yung lagi nating dalahin. Isang panibagong araw binigay sa atin ng Panginoon. Nakita natin ang himala ng Panginoon sa kanyang kabutihan at pag-ibig. Sana tayo din. Huwag nating sayangin yung araw na ito. Magbigay tayo ng liwanag sa pananampalataya. Magdala tayo ng pag-asa sa ating kapwa. Lalong higit, magpadama tayo ng pag-ibig sa bawat isa.